What's up guys? For today's video, syempre babiyahin na naman tayo kay Food Panda pero parang tinatamad pa nga ako. Nakakatamad talagang bimiyahe pag yung nag-uulan. Diyan nga pala ang start ng video natin sa may barangay hall ng Barangay Tala. Nagpasundo kasi yung nanay ko, hinatid ko sa bahay. Medyo tinanghali na nga pala tayo ng biyahe dyan. Araw nga pala ng Miyerkules yan, June 12, 2024. Bali gumawa nga pala ako ng bagong page kay Facebook. Na-reject kasi ako sa application sa stream ads. Hindi ko alam kung maa-approve pa. Okay naman siguro mag-umpisa uli kaysa sa mag-intay sa wala, 'di ba? Papalo naman po ng aking bagong page. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat nga pala sa kapatid ko kay Alaysa at sa bayaw ko kay Ivan. Hindi pa ako naka 10k followers pero may pasapatos na. At syempre bago mag-umpisa yung trabaho natin, magta-time in muna tayo dito sa Santo Angel. Hanggang dito lang kasi yung sakop ni Food Panda. At syempre hubarin ko muna yung helmet ko saka tube mask kasi kailangan ng face recognition dito sa pagta-time in. Dati magpipicture ka lang ng selfie, makakapag-time in ka na. Ewan ko ba bakit naghigpit itong si Food Panda. Si Food Panda lang nakakapagpangiti sa akin. Ayan, 2 beses niya pa akong pinangiti. At syempre bago bumiyahe, magdasal muna tayo. Lord, kayo na pong bahala sa araw na ito. Naway maging safe po palagi kami sa aming mga biyahe. Maraming salamat po. Amen. At syempre, dito na tayo sa may Concepcion. Magpapagas muna tayo dito sa Spectrum. Bumaba na nga pala yung gas ngayon. Dati 59, 57 na ngayon. Tapos doon sa Uno, 56. Inuulit ko, hindi nga pala ito sponsor ng Spectrum. Pakiramdam ko, mas maganda lang yung takbo ng motor ko pag dito ako nagpapagas. Spectrum, baka naman. Tara nang bumiyahe at magsipagsipagan. Let's go! Pabalagtas na sana ako niyan nang pasukan ako ng aking buena mano. McDonald's Plaza ang ating punong booking for today's video. Mag-aalas 12 na nga pala ng tanghali dyan. Tinanghali nga pala ako ng biyahe. Hindi naman tayo na traffic kaya agad-agad naman tayo nakarating dyan sa plaza. Nangangambo na nga pala kaya papalitan ko ng waterproof casing yung aking GoPro. At syempre dito na tayo sa McDo, hihingi na tayo ng tubig dito. Ewan ko nga pala yung tumbler ko kaya Coca-Cola tumbler na lang muna ang gagamitin ko. Napakaswerte ko naman at ready na agad yung order ni customer, hindi na ako naghintay na matagal. Madalas kasi pag tanghali matagal ma-prepare ang pagkain. So may Chamorro Phase 4 nga pala ang deliver nito. At agad-agad ko namang i-deliver to para makarami. Tanghali na kasi ako nakapag-umpisa. At agad-agad naman ako nakarating dito sa Chamorro Phase 4. Sakto kasi sa stoplight, nakago agad pagdating ko. Minsan kasi pag mamalasin ka, napakatagal sa stoplight, 199 seconds. Binilang ko nga pala kung pang ilang kanto yung customer ko, pang-4 na kanto. Malapit na nga pala tayo sa pin location. Mabilis lang itong mahahanap kasi may note si customer ng color ng bahay at saka gate. Tapos nakaabang na pala si customer kaya hindi na talaga ako nahirapan maghanap ng bahay. At agad-agad ko namang ibinigay yung pagkain kay customer. Paid online na nga pala yan kaya hindi ko nasisingilin si customer. 66 pesos nga pala ang fare niyan. Malaki kasi may tip na 20. Thank you nga pala sa customer. At agad-agad naman ako umalis para maghanap ng pangalawang booking. At hindi pa nga tayo nakalayo ay pinasukan na agad ako ng booking, Jollibee Ultimart. At sa wakas nakarating din tayo sa may parking ng Ultimart. Medyo natagalan nga pala ako sa may stoplight. Kanina nangangambo na, buti na lang hindi tumuloy yung ulan. At ayan, naglalakad na ako sa loob ng Ultimart. Kakunti yata kumakain ngayon. Napakaswerte ko naman at ready na agad ang order ni customer. Mapipick up ko na agad. Bago nga pala ako mag-deliver, uminom muna ako ng tubig. Hindi naman mainit yung sikat ng araw pero bakit ganun? Ang lagkit sa pakiramdam. Sa may highway nga pala yung deliver nito. Makalagpas ito ng Pure Gold. May nakanote naman sa Betsio Gasoline Station. At agad-agad naman ako nakarating dito sa may gasoline station. Hindi naman traffic sa highway ngayon. Pinagtanong ko agad yung customer dito kung kilala. Wala daw silang kilalang ganong pangalan. Kaya gumilid muna ako tapos tinawagan ko si customer para malaman kung saan yung location niya. At tama naman yung location niya, dito daw siya sa Betsio. Doon daw siya sa may kantin. Kaya itinanong ko na lang sa gasoline boy kung saan yung kantin dito. At agad-agad ko naman pinuntahan si customer at kumakaway-kaway na siya. Kinuha ko na agad yung pagkain sa bag ko para may abot sa customer, baka gutom na. Sakto nga pala yung binayad ni customer, walang labis, walang kulang. Tapos 46 pesos nga pala yung fare niyan. Dahil wala pang pumasok na booking, is babalik ako ng bayan. Nakarating na nga pala ako dyan ng McDo Plaza pero wala pa rin pumapasok na booking.
Ang dami-daming tambay pero wala rin silang booking. Matagal-tagal din ako nag-intay dyan at tumambay. Ang tagal talagang pumasok ang booking, biglang tumumal. At sa wakas, pinasukan din tayo ng booking, napakatagal pasukan. Ang pumasok nga palang booking is Jollibee Shopping Mall kaya iikot pa tayo. At syempre, dito tayo magpaparking malapit sa Ukayan. Pagdating ko is wala pa akong maparkingan, puno ng motor. Kaya nag-intay pa ako ng aalis na motor. Medyo malayo-layo nga pala yung nilalakad pag dito tayo pipick up sa may shopping mall kasi ang layo ng parking. Dahil nag-intay nga pala tayo na magkaroon ng parking kanina is ayan, ready na agad yung order ni customer at agad-agad naman nating na-pick up. Malapit lang pala yung deliver nito sa Miguel Malvar Street lang, malapit sa Farmers. Pag ganitong malapit is mababa lang ang bayad. Hindi ko napansin, siya na pala yung customer ko, yung nasa likod ko. Mabilis ko namang na-deliver kasi nakabang na nga si sir. Kaya agad ko namang binigay kay sir yung kanyang order at binayaran niya ng 500. At sinuklian ko naman si sir ng walang labis at walang kulang. 31 pesos nga lang ang delivery fee niyan kasi malapit lang. Hindi pa nga tayo nakalayo is pinasukan agad tayo ng booking sa may Ramsey. Malapit lang yun, malapit sa LC. Mabuti naman at pinasukan agad tayo ng booking. At agad-agad naman tayong nakarating dito sa Ramsey kasi malapit nga lang yun dun sa Farmers. Hindi naman ako naghintay na matagal kasi naluto agad yung order ni customer. At tiningnan ko agad kung saan ang deliver. Ang deliver nito ay sa NHA Malamig. Kaya dito na ako dadaan sa may Balagtas tapos sa Alvarez Street, dire-diretso na yon. Sabi nga pala ni customer kulay orange daw yung gate nila. Pero wala akong makita na orange na gate kaya bumalik ako dyan. Lumagpas na pala ako kaya wala akong makita na kulay orange na gate. Buti na lang lumabas agad si customer, nabasa niya siguro yung chat ko na I'm here. At agad-agad ko naman binigay kay customer yung order niya. Paid online na nga pala yan kaya wala na akong sisingilin sa customer. Baka nagtataka yung mga customer, English yung chat namin. Kabasta na lang kasi namin yung pinipindot yung mga ready chats. Para mabilis kaming makapag-chat kasi nakamotor pa kami. 47 pesos nga pala ang fare niyan kasi malayo-layo. Umalis agad ako kasi nawawala yung signal sa area na yan. Hindi ko pa ma-drop kasi nawawala nga yung signal. Pabalik nga pala uli ako ng bayan yan kasi malayo-layo yan. Hindi tayo papasukan ng booking. Hanggang sa makarating uli ako dito sa McDonald's Plaza ngunit hindi pa ako pinapasukan ng booking. Biglang tumumal na naman. Matagal-tagal na naman tayo naghintay. Diyan tayo pinasukan sa Jollibee Shopping Mall kaya iikot na naman tayo. At syempre dito na naman tayo magpaparking sa Ukayan kasi dun sa iba bawal kasi magparking. Pag ganitong oras is medyo konti na lang yung kumakain kaya mabilis nang ma-pick up yung pagkain, mabilis magawa. Ang deliver nga pala nito is sa may doctors lang kaya hindi na ako mahirapan maghanap kay customer. Mababa naman ang delivery fee nito kasi malapit lang. At agad-agad naman akong nakarating kasi hindi naman ako na traffic. Tapos ginat ko na agad si customer ng I'm here. At syempre pag mga ospital bawal tayong pumasok. Dito lang tayo sa labas mag-iintay. At ayan pinicturan ko si customer sa proof of delivery. Paid online na nga pala yan kaya wala na tayong sisingilin kay customer. 30 pesos nga pala ang delivery fee niyan. Sobrang baba kasi malapit lang. Okay lang yun kaysa sa walang trabaho, di ba? Dadami din yung kikitain natin pag nakarami tayo ng deliver. Hindi pa ako nakalayo is pinasukan agad ako ng booking sa Drifty Takoyakin. Malapit lang to sa McDo Plaza. Malapit lang to kaya agad-agad naman akong nakarating. Buti na lang may parking ngayon. Minsan kasi wala. Ayan, ginagawa na yung order ni customer na corn dog. Buti na lang wala masyadong kumakain ngayon. Mabilis magagawa yung order. Saglit lang ako nag-intay, mga 15 minutes lang. Minsan kasi pag maraming kumakain dito, ang tagal namin nag-iintay. Ang deliver nga pala nito ay sa may Bagong Bayan. Kaya dito na ako dadaan sa may Bulante, papuntang Riles. At agad-agad naman ako nakarating dito sa pin location. Mabilis lang namang hanapin si customer. Lalo na pag nakatira sa apartment. Sa apartment number 1 daw siya nakatira. At iniabot ko na lang sa taas yung pagkain niya. Buti na lang matangkad ako. Nakalock siguro yung gate. Hindi ko natanda kung magkano yung pagkain. Basta sinuklian ko na lang siya ng tama. Walang labis, walang kulang. Sa aming mga rider, mas mahalaga talaga yung tiwala kaysa sa pera. 35 pesos nga pala ang fare niyan. Tapos ayan, nilalagyan ko ng plastic ng yelo yung cellphone ko kasi nangangambo na naman. Pagka-drop ko nga is pinasukan agad ako ng booking dyan sa Ben Salohalo. Sobrang lapit lang yan. Let's go. Pagdating nga natin dyan sa may Ben Salohalo is umaambon-ambon na pero mahina pa naman kaya hindi pa ako nagkakapote. Medyo natagalan nga pala kami pag pick up dyan kasi maraming kumakain sa loob. Sa may pagbaba lang pala ng SSS yung deliver niyan. Buti na lang hindi tumuloy yung ulan. Mahirap kasi mag-deliver pag umuulan. Ayun, let's go. Diyan nga pala ang deliver natin sa tabi ng gasolinahan, dyan sa may iskinita, papasok. Suki na nga pala yan si customer dyan, kaya hindi na ako mahihirapang hanapin. Hindi ko na kayo sinama sa loob kasi tinatamad akong tanggalin yung camera. Pag talagang suki ni Food Panda, natatandaan na namin kung saan yung bahay.
35 pesos nga pala ang fare niyan. Pagka-drop ko nga is wala pang pumasok na booking. Kaya mag-iikot tayo sa bayan para pasukan. Let's go. Sobrang tumal na naman. Umikot na ako sa bayan, wala pa rin pumapasok na booking hanggang makadating na ako dyan sa may McDo Plaza. Sobrang dami na namang tambay na rider na walang booking. Kuhanan nga pala ng schedule ngayon, Miyerkules. Kahit batch 4 ako ngayon is napuno ko naman yung schedule ko. Diyan na nga pala ako pinasukan ng booking sa McDo Plaza. Ang deliver ko nga pala ay sa may Richwood katabi ng Green Valley. Nagugutom na nga pala ako dyan pagka-deliver ko, kakain muna ako. Kaya bibilisan ko na ang pagde-deliver para makakain na ako. Saan kaya makakain? At agad-agad naman akong nakarating dito sa may Richwood Subdivision. Bago nga pala makapasok dito is kailangan ng ID. Kaya agad kong ibinigay yung aking ID tapos tinanong ko na rin kung tama yung address ng customer. Pag diniretso ko daw yung street is nasa kanan tapos kulay white na gate. Ayan, tama naman. At syempre bago mo ibigay yung pagkain, i-double check mo muna kung may order talaga sila. 40 pesos nga pala yung fare niyan. Bali natapos na nga pala yung first shift ko dyan. Nakawalo naman akong deliver sa unang shift. 332 pesos lang yung kinita ko. Sobrang baba lang ng kinita ko ngayon kasi mababa lang yung delivery fee. Di bale, may second shift pa naman, babawi pa tayo. May araw talagang matumal, pero may araw namang malakas ang booking. Sa pagiging rider, isipag at tiyaga lang ang kailangan. Maraming salamat nga pala sa mga solid followers natin. Bago ko nga pala tapusin ang video nito is Happy Independence Day sa lahat. Lalong lalo na sa mga pusong lumaya at pinalaya. Charis!